Nagkabangga sa unang match ng araw ang top team sa Group B ng Elementary Division na Ateneo de Manila University at ang naghahanap pa rin ng kanilang kauna-unahang panalo na Our Lady of Mercy School sa 4th season ng QCAA sa Tivoli Royal Gymnasium noong linggo. Binaliwala ng Ateneo ang mahigpit na depensa ng OLM School at nag-deliver ng 9-0 attack. 3 minutes and 47 seconds ang natitira sa first quarter. Dagdag ang matibay na depensa na naglimita sa OLM School ng isang field goal sa buong quarter. Lalong lumaki ang kalamangan ng Ateneo sa OLMS at tinapos ang first half na may 18-point lead, 26-8. Naghabol na lamang ang OLMS sa kabuuan ng laro, ngunit hindi na binitawan ng Ateneo ang malaking advantage at kinolekta ang kanilang ikalimang tagumpay, 52-24. Si Mark Mercado ng Ateneo ang nahirang na choice player of the game sa pagkonekta ng 8 points. Nagli-layup lang ako para mas madali kasi yung kalaban namin walang depensa. Naging effective naman yung practice kasi laging pasa na pasa hanggang makakuha ng ligo na para ma-shoot. And you're watching Sports 37 on UNTV, and we love sports! Yeah! Sa ikalawang laro ay nagarap sa Girls High School Division ang St. Teresa's College na nasa bottom ng standings at winless team na Diliman Preparatory School. Gumawa ang lahat ng manlalaro ni Assistant Coach Camille Vines sa unang yugto, samantalang hirap na makapuntos ang koponan ng Diliman. Hindi nagbago ang sitwasyon sa second quarter at napanatili ng STCA ang double-digit point lead, 23-11. Nagkaroon ng magandang pagkakataon ng DPS na makahabol sa second half, ngunit biglang nagpasabog ng relentless 26 points offense ang St. Teresa's College sa fourth quarter at hindi na nakagawa pa ng puntos ang DPS sa huling quarter, 57-19. Ginawa namin nung last training namin para mag-practice na din kami ng kung saan kami mahina yung weak ng team namin. Darlene Capulong of STCA was awarded Choice Player of the Game by scoring an outstanding 22 points. It was very difficult because we were only 6 players playing on the court. Then there's no such thing as substitution for us in this game. So we really had to push ourselves to train. We are St. Teresa's College team, and you're watching Sports 37 on UNTV, and we love sports! Woo! Sa next match, kung saan nagtagpo ang tanging koponan sa Girls Division na wala pang talo at defending champion Angelicum College at ang mayroon pa lamang isang panalong Immaculate Conception Cathedral School. Ipinarada ng Angelicum College ang kanilang main offensive weapon at national team member na si Camille Claro upang pangunahan ng koponan sa pagkakaroon ng 18 first quarter points. Bukod pa rito ang mga nakakabilib na mga assist na kanyang ipinakita. Bagamat pinagpahinga ni Coach Eli Chua si Claro sa second quarter, gumawa naman ng teammate nitong si Dawis upang ilayo pa ang Angelicum sa laban at tapusin ang first half na may 34 points na kalamangan, 44-10. Nag-ambag ang lahat ng manlalaro ni Coach Chua sa kabuuan ng laro at napanatili ang malinis na record sa pagkakaroon ng 3-0 win-loss sa standings. Nanaig ang Angelicum sa ICCS sa isang one-sided game of the day, 73-25. Kailangan lang natin maging focus kasi yung number 1 sa isang basketball eh. Kung wala kang concentrate sa paglalaro mo, ibig sabihin, hindi mo sinasa puso yung ginagawa mo. Kaya kailangan namin, yung lagi ko sinasabi na, mag-focus at intindihin ang sinasabi ng isang coach or isang teammate, gusto nila yung ginagawa nila, i-enjoy nila. Kailangan talaga more practice, lalo na pag babae, tuturuan mo. Iba ang babae sa lalaki. Ang lalaki talaga is talagang basketball talagang binahiligan. Ang babae, volleyball. Si Lionel Dawis na humakot ng 20 points mula sa Angelicum ang selected choice player of the game. Hindi ko rin naman magagawa kung dahil sa mga iba. Sobrang teamwork kami. Galingan pa natin para mas makilala tayo. Bagamat hindi ganong nakapaglaro si Camille Claro, ay napamalas naman nito ang kanyang husay at pagiging member ng national team. Masasabi ko lang po sa inyo, mahalin niyo po ang inyong ginagawa. Huwag niyo pong laro-laruin ang kahit yun ay laro. Napagod din kasi kami kasi 3 games kami ngayon. Kaya
Kaya ganun easy na lang. Kaya hindi ako masyado hirap. Masaya naman si Iyana Kalingasin para sa kanyang pinsan at teammate na si Dawis sa maganda nitong inilaro. Tapos ang ganda po ng laro ng pinsan kong si Dawis. Pinagmamalaki ko siya. Pati po si Claro. Yun lang po. We are Angelicum Team and you're watching Sports 37 on UNTV. And we love sports! Sa final game ng araw ay nagkasubukan ng nag-uunahan sa standings sa Diliman Preparatory School at St. Vincent School. Maagang nagpamalas ng magandang performance ang kupunan ng Diliman sa una at ikalawang quarter ng laban at tapusin ang first half na may 17 kalamangan, 34-17. Natapyas ng kaunti ang kalamangan ng DPS sa 14 points sa third quarter. Pagdating ng fourth quarter, ay nagsagawa ng full court press defense ang St. Vincent upang tapyasin ang 14-point deficit sa Diliman, 54-50. 10.2 seconds ang natitira sa laro ay biglang nakapagpapasok ng napakahalagang 3-point shot ang St. Vincent at inilapit ang score sa 54-53. Nasayang ang napakagandang laro ng St. Vincent matapos na hindi mai-convert ang kinakailangang winning shot sa pagtatapos ng isa sa pinaka-exciting na match ng season. The Diliman Preparatory School came home with a thrilling victory, 54-53. Medyo nag-relax na yung mga bata at saka medyo napagod na kasi yung mulo. Gawa na yung rotation namin, hindi ganun kalayo yung rotation ko. So although yung buti naman na response yung mga player. Thanks God. Ang unstoppable scorer ng Diliman na si Lance Fernandez ang choice player of the game na nagposte ng 25 points. Sabi lang kami ni Coach, defense lang. So, yun ang ginawa namin to get the win. Nag-collapse kami sa defense. Parang nag-relax kami dahil lumamang kami ng malaki. Hindi namin in-expect na ganun sila kabili sila. Siguro hard work lang tayo sa defense. Now, it's time for the top 10 choice plays of the week in our QCA Season 4 countdown. Starting off at number 10, ang difficult under the basket group ni Mark Mercado ng Ateneo. Number 9 naman, ang thunderous rejection ng Angelicum Center na si Nika Torres. Mula sa member ng national team, Camille Claro of Angelicum with a sidestep pull-up jumper comes at number 8. Again from Angelicum, ang ankle breaker move at excellent pass ni Camille Claro ang number 7. Ika-anim sa top plays of the week, St. Vincent's number 7 Aurelio finding its range against the Diliman defense. Panglima, ang fantastic 3-point play follow-up ni Lance Fernandez ng Diliman Preparatory School. Ang step-back 3-point bomb ni Aurelio ng St. Vincent ang 4th in the list. Third, come from behind monster block mula sa Diliman forward Ramirez. Number 2, ang napakalayong 3-point basket ni Lance Fernandez ng Diliman. And the top choice play of the week, ang desperation down the floor shot ni Lopez ng St. Joseph. This QCA Top 10 Countdown is brought to you by Choice Now Gel Cleanser, the healthier alternative for having a cleaner and whiter teeth. Hello, and you're watching Sports 37 on UNTV, and I love sports.